Sir, balikan ko lang po, no, confirm po ba na yung registered na may-ari ng sasakyan ay isang holding company sa Makati? Opo, opo. Tama po kayo dyan. At yung iba pong mga detalye sa susunod na lang po, no, kasi sinasabi nyo nga po kanina, pahaharapin naman po sila. Ngayong araw din po yan. Binibigyan ko po sila within the day. Hindi naman ho kasi natin pwedeng patagalin na ito. Malinaw naman po na Mm-mm. may marami hong violation na nagawa dito. So, hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataon na mag-antay pa, ano pa. Ngayong maghapon lang. Opo. Sir, dun po sa video may sinasabi yung driver ng multicab na parang sinampal po siya. Paano po yung magiging coordination ng LTO nun sa ibang ahensya po ng gobyerno natin kung sakali man nagkaroon nga ng physical assault? Unang-una, ano po 'yun, may criminal liability yung driver doon, lalo na nag-assault siya. Pangalawa, hindi tama 'yan na ginagawa nila na masyadong abusado sa kalye. Kaya dapat na kung ano yung dapat na idagdag sa kanya, na idadagdag natin na mga kaukulang parusa. Oo, Pero nakaso. ako ini-encourage ko, lalo na may criminal liability 'yan, Mm-mm. magsampa sila ng kaso Mm-mm. regarding diyan, kasi kung hindi natin gagawin, mamimihasa yan. Kita naman natin, luxury vehicle sila, yung taong sinampal niya naka-multicab lang na pobreng tao, tapos gaganon niya. Masyadong Oo. siga-siga, ma'am, Oo. kaya hindi tama 'yun. Asek, anong pangalan ng driver ng multicab? Nakausap nyo na po ba iyon? Hindi, base doon sa hindi ko pa siya nakakausap, pero magre-request ako na pumunta rin siya sa LTO para makaharap ko siya. Pero sa mga paunang investigasyon, totoo po ba na may sampalan na nangyari? Base po sa report, meron po. Okay, confirmed po talaga ito. O yun pong pangalan ng driver ni Yusek, meron na po ba dyan sa data ninyo? Asek? Ah, wait lang po, papakuha ko po yung pangalan ng Mm. Oh, ah, habang inaantay po natin itong pangalan po ng driver ni Yusek, sir, kasi dito sa statement ni Secretary Giovanni Lopez, ang sabi niya, humingi na po ng tawad itong si Yusek, pero para lang po sa kapakanan ng kaalaman ng mga nakikinig, kahit humingi po ng tawad, may pananagutan pa rin po ba yon? Ma'am, may pananagutan po kailangan nating harapin kung ano yung problemang nagawa. Kagaya nga ng sabi ko, hindi hutin yan ang pinakadidiin-diinan na guidance sa amin ng ating pangulo, na pag may mali, iparusahan, hindi yung ahayaan natin na mamihasa yung mga abusadong ganyan. Ngayon, sa parte ko, yung level ng power ko, kung paano ko i-impose sa kanya, sa sasakyan, lisensya, talagang yung pinakamabigat gagawin ko, kasi alam natin, tanggapin natin, may mali po talaga dito. Okay, sige. So within the day din po magkakaalaman tayo kung authentic ba talaga LTO issued yung number 10 na protocol plate, no? Opo, opo. Tama po kayo, Kated. Within the day po, binibigyan ko lang po ngayong maghapon na ilutang nila yung sasakyan. Okay. Kasi po it's another violation kapag gumagamit ka ng fake number 10 na protocol plate na hindi naman LTO ang gumamit. Mabigat po 'yon, Kated, lalo na yung fake protocol plates. Ako nga nagbigay na ng direktiba kanina na yung mga mahuhuli ng enforcement na gumagamit ng fake protocol plates, tingnan natin yung pinakamabigat kung pwedeng i-impound na antimano. Opo, yes Pero sir. syempre, kailangan ko pong tingnan yung legal at ikausapin din ng legal ng DOTR and Sec Banoy. Nakuha Okay. ko na po yung pangalan na Kated nung driver, si Jesus Tunyakaw. Opo. Siya ho ba'y, siya ho ba'y, ano ba siya? Siya ho ba'y driver o bodyguard na rin po? Miyembro ba siya ng anumang pong sangay ng ating pong gobyerno? Initial investigation, driver ito yung nanakit at saka yung doon sa viral video na nakita. Pero syempre kailangan imbestigahan ho Opo. mabuti ito Opo. para makita po natin kung saan ba talaga konektado itong taong to at bakit siya umaastang ganun. Opo. At bukas Hindi po po nga kasi po. dapat hindi po kasi dapat 'yun, sir. Opo. Kahit ano ka pa, kahit ano pa ang posisyon mo, hindi po dapat gano'n. Lalo na nakit ka tapos mapobre yung tao, wag gano'n.
Wala Opo, po. Kumbaga, tapos na po yung panahon na siga-sigaan eh. Iba na po yung gobyerno ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!